Alam mo bang minsan, hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nawawala sa sarili mong relasyon? At ang pinakamasakit, akala mo mahal ka, pero unti-unti ka lang palang kinokontrol. Ngayong video, pag-uusapan natin ang mga senyales na nasa toxic na relasyon ka na, gamit ang mga konsepto ng dark psychology at mga pananaw mula sa mga kilalang pilosopo tungkol sa pag-uugali ng tao. Sa dark psychology, may isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng taong nagsasabing mahal ka ay may intensyon na alagaan ka. Minsan, ginagamit ka lang nila para sa kanilang emosyonal na pangangailangan, ego o control. At kadalasan hindi mo agad napapansin dahil mahal mo sila. Bago ang lahat i-comment mo kung taga saan ka, para alam ko kung saan umabot ang video na ito. Senyales 1. Lagi kang may kasalanan sa isang healthy na relasyon, parehong marunong umamin ng mali ang dalawang tao. Pero sa toxic na relasyon, ikaw ang laging may kasalanan kahit malinaw na hindi naman ikaw ang may problema. Halimbawa, nasaktan ka sa sinabi niya, pero sa halip na humingi siya ng tawad ang sasabihin niya, ang drama mo, sensitive ka lang. Ikaw kasi mali pagkakaintindi mo, hanggang sa dumating sa punto na ikaw na mismo ang nagdududa sa nararamdaman mo. Ito ang tinatawag sa dark psychology na gaslighting, ay isang paraan ng manipulasyon kung saan pinapaniwala ka ng isang tao na mali ang sarili mong perception ng sitwasyon. Unti-unti ganito ang nangyayari. Hindi ka na nagrereklamo kahit nasasaktan ka. Lagi kang nagsosorry kahit hindi mo alam kung bakit. Natatakot ka nang magsalita dahil baka ikaw na naman ang sisihin. At habang tumatagal nasisira ang self-confidence mo, pakiramdam mo, ikaw na talaga ang problema sa relasyon. Mas masakit pa rito. Minsan, hindi mo na napapansin na nag-a-adjust ka na lang palagi para maiwasan ang away. Binabago mo ang tono ng boses mo. Iniiwasan mo ang mga bagay na gusto mo. Tinatago mo ang totoong nararamdaman mo. Hindi na relasyon ang meron ka. Survival mode na. Pero tandaan mo ito, kung talagang mahal ka ng tao, hindi ka niya ipaparamdam na mali ang nararamdaman mo. Ang taong nagmamahal, pinapakinggan ka. Hindi ka pinapatahimik. Hindi ka pinaparamdam na pabigat ka. Mahalagang paalala, hindi mo kailangang mag-sorry para lang mapanatili ang relasyon kung ang kapalit naman ay ang pagkawala ng respeto mo sa sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka pinapaliit. Tinutulungan kang lumakas. Senyales 2, kinokontrol ang buhay mo sa simula ng relasyon. Kadalasan hindi mo agad napapansin ang kontrol. Mukha lang itong pag-aalala o sobrang pagprotekta, mga linyang madalas mong marinig. Saan ka pupunta? Sino kasama mo? Bakit kailangan mo pang sumama sa kanila? Ako na lang dapat ang kasama mo lagi. Sa umpisa parang sweet, pakiramdam mo importante ka dahil gusto kanyang bantayan. Pero habang tumatagal, napapansin mong lumiliit na ang mundo mo. Unti-unti, hindi ka na sumasama sa mga kaibigan mo para maiwasan ang away. Kailangan mo nang magpaalam sa bawat kilos mo. Kinakabahan ka kapag hindi ka agad nakareply. Pinipili mong huwag gawin ang gusto mo para hindi siya magalit. At bago mo pa mapansin, nawawala na ang independence mo. Sa dark psychology, ito ay isang uri ng control tactic kung saan dahan-dahang inaalis ng isang tao ang support system mo para sa kanya ka na lang umasa emotionally. Kapag wala ka ng ibang malapitan, mas madali ka na niyang kontrolin. Ang mas masakit, minsan ipinaparamdam pa niya na kasalanan mo kapag gusto mong magkaroon ng sariling oras o buhay. Sasabihin niya, mas importante pa sila kaysa sa akin. Hindi mo ba ako mahal? At dahil ayaw mong masaktan siya, ikaw ang nag-a-adjust. Pero tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal hindi ka ikinukulong. Hindi nito pinipigilan ang paglago mo bilang tao. Hindi nito hinihingi na talikuran mo ang mundo mo para lang sa isang tao. Healthy na relasyon ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan habang pinipiling manatili sa isa't isa. Hindi yung nananatili ka dahil wala ka ng ibang mapuntahan. Mahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Mas lumawak ba ang buhay ko mula nang pumasok ako sa relasyon na ito? O mas lumiit dahil ang tamang tao sa buhay mo, tutulungan kang maging mas malakas, hindi mas dependent. Senyales 3, pakiramdam mo. Hindi ka sapat sa isang healthy na relasyon, tinatanggap ka ng partner mo kung sino ka. Kasama ang mga kahinaan at pagkukulang mo. Pero sa toxic na relasyon, palagi mong nararamdaman na kulang ka. Lagi kang kinukumpara. Sa ex niya, sa ibang babae o lalaki. Sa ideal partner na nasa isip niya, mga linyang madalas mong marinig. Buti pa si ganito, ganun. Yung ex ko mas understanding. Sana mas ganito ka. At kahit pabiro minsan, paulit-ulit itong tumatama sa self-esteem mo.
Sa umpisa iniisip mo na baka tama siya, kaya sinusubukan mong magbago. Mas nag-a-adjust ka, mas pinipilit mong maging better, mas tinatago mo ang totoong ugali mo para lang matanggap ka. Pero habang ginagawa mo ito, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang tunay mong sarili. Sa dark psychology, may konsepto na tinatawag na emotional conditioning. Unti-unti kang pinapaniwala na hindi ka sapat, kaya lalo kang kumakapit sa taong nagbibigay ng validation, kahit siya rin ang dahilan kung bakit ka nagdududa sa sarili mo. At dumadating sa punto na kahit anong effort mo, pakiramdam mo kulang pa rin. Mas nagiging desperado kang ma-please siya. Mas natatakot kang maiwan. Mas bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi ikaw ang problema. Kapag tama ang tao para sa'yo, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para mahalin ka. Ang tamang partner, tutulungan kang maging mas magandang version ng sarili mo. Hindi yung ipaparamdam sa'yo na mali ka kung sino ka ngayon. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang makipagkompetensya sa ibang tao para lang mahalin ka. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka ikinukumpara, pinipili ka, senyales ka. Mas madalas kang malungkot kaysa masaya. Sa simula ng relasyon, masaya lahat. Excited ka sa bawat chat, tawag at pagkikita. Pero habang tumatagal, napapansin mong mas dumadami na ang luha kaysa sa ngiti. Madalas kang nag-o-overthink. Madalas kang kinakabahan. Madalas kang umiiyak mag-isa. At ang pinakamasakit, kasama mo nga siya pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Unti-unti, nagiging normal na lang sa'yo ang ganitong sitwasyon. Hindi ka makatulog dahil sa iniisip mo ang mga away ninyo. Natatakot ka na baka magalit siya sa maliit na bagay. Mas madalas kang stressed kaysa masaya kapag magkasama kayo. Kailangan mong itago ang nararamdaman mo para lang maiwasan ang gulo. Sa dark psychology, may konsepto na tinatawag na emotional dependency cycle. Ganito ito gumagana. Nasasaktan ka niya, tapos babawi siya ng lambing o paghingi ng tawad. At dahil namimiss mo ang mga sandaling okay kayo, umaasa ka na babalik ulit sa dati. Kaya kahit paulit-ulit kang nasasaktan, nananatili ka pa rin. Ang problema, nasasanay ka na sa sakit. Iniisip mo na normal lang na mahirap ang relasyon, na parte lang ito ng pagmamahal. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal hindi dapat palaging mabigat o normal ang problema sa relasyon. Pero kung halos araw-araw kang emotionally pagod, may mali na. Subukan mong tanungin ang sarili mo. Mas gumagaan ba ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya? O mas bumibigat? Dahil ang tamang relasyon, hindi perpekto, pero nagbibigay ito ng kapayapaan. Hindi puro pagod. Tandaan, hindi mo kailangang tiisin ang lungkot para lang masabing may partner ka. Minsan, mas payapa pang mag-isa kaysa manatili sa relasyong unti-unting sumisira sa'yo. Senyales pa ba? Natatakot kang iwan ka kaya tinitiis. Muna lang ito ang isa sa pinakamapait na katotohanan sa maraming relasyon. Alam mong nasasaktan ka na. Alam mong hindi ka na masaya. Alam mong may mali na, pero pinipili mo pa ring manatili. Hindi dahil okay pa ang relasyon, kundi dahil natatakot kang mag-isa. Unti-unti kinukumbinsi mo ang sarili mo. Magbabago rin siya. Siguro phase lang ito. Baka ako talaga ang may kulang. Sayang naman ang tagal namin. At habang sinasabi mo ito sa sarili mo, lalo kang nasasanay sa sakit. Sa dark psychology, ito ay konektado sa tinatawag na fear of abandonment. Ang takot na maiwan, kaya mas pinipili mong manatili kahit hindi ka na tinatrato ng tama. Dumadating sa punto na mas natatakot kang mawala siya kaysa mawala ang sarili mo. Pinapatawad mo na lang kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Tinatanggap mo na lang kahit hindi ka na nirerespeto. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na okay lang, kahit hindi na talaga. At minsan iniisip mo, paano kung wala nang ibang magmahal sa akin? Pero ito ang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi ka natatakot na mawala siya. Natatakot ka sa ideya na magsimula ulit. Natakot kang bumalik sa pagiging mag-isa. Natakot kang masaktan ulit. Natakot kang harapin ang uncertainty. Pero tandaan mo ito, ang maling tao sa buhay mo ay mas masakit kaysa sa panibagong simula. Dahil habang nananatili ka sa relasyong sumisira sa'yo, pinipigilan mo ang sarili mong makilala ang taong tunay na magmamahal sa'yo. At mas importante pa rito, pinipigilan mong mahalin ang sarili mo. Minsan ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang kumapit, kundi ang bumitaw para mailigtas ang sarili mo. Dahil hindi ka nilikhang magtiis lang sa relasyon, nilikhang kang mahalin ng tama. May isang mapait na ideya sa mga pilosopiya ng pag-ibig. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng respeto, tiwala at kalayaan. Kung wala ang mga iyon,
nagiging emosyonal na bilangguan ang relasyon. Kung nakita mo ang sarili mo sa mga senyales na ito, tandaan mo, hindi ka mahina kung pipiliin mong umalis. Mahina ka kung pipiliin mong manatili sa lugar na unti-unti kang winawasak. Karapat-dapat kang mahalin nang hindi nawawala ang sarili mo. Karapat-dapat kang respetuhin. Karapat-dapat kang maging payapa. At minsan ang pinakamatapang na desisyon ay ang piliin ang sarili mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito sa mga kaibigan mong maaring kailangan din makarinig nito. Mag-subscribe para sa mas marami pang dark psychology at motivational truths tungkol sa buhay at relasyon. At tandaan, hindi lahat ng pag-ibig ay tama, pero may pag-ibig na tama para sa iyo.